Ang aking share ngayon ay patungkol po sa kasama natin ng Diyos. Amen? Sa Hebrew po, Jehovah Shammah. Di ba, meron tayong Jehovah Jireh, God our provider. Meron tayong Jehovah Rapha, God our healer. Amen? Meron tayong Jehovah Shalom, God our peace. Pero ngayon, Jehovah Shammah, kasama natin ng Diyos. Shammah. Madali pong tandaan, kasama natin ng Diyos, Shammah. God is always there. Amen? Palaging nandun, kasama natin ng Diyos. Amen? Isaiah 41:10, basahin po natin, Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I am with you. Di ba? Napaka-comforting nun, napaka-encouraging nun. Huwag kang matakot dahil kasama mo ko. Don't be discouraged, for I am your God. In control of Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Amen? Lalong-lalo na siya ang Panginoon natin. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Sabi sa Tagalog, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Amen po ba? Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, at ililigtas. Wow! Amen? Ngayon, number one, ang God's presence is watching over us or over me. Personalize mo. God's presence is watching over me or over us. Amen? Meron po tinatawag na omnipresence ng Diyos. God's omnipresent. God is everywhere at one time. Ang Diyos nandito sa ating kalagitnaan, kung may dalawa o tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Ang Diyos ay nasa puso natin dahil tinanggap natin siya. We are the temple of the Holy Spirit. Ang Diyos kahit nasa lahat ng dako sa Pilipinas, sa Amerika, sa iba-ibang lugar, nandun din ang Diyos. Ang tawag doon, omnipresence of God. God is everywhere. Amen? At the same time, hindi bukas nandito siya, doon, kinabukasan, sa Tuesday pa, hindi, nasa lahat siya ng dako sa isang pagkakataon. Sa lahat ng dako. Kaya kahit saan ka man naroon, pwede kang manalangin, pwede kang makipag-usap sa Kanya. Kahit nasaan ka man naroon, pwede bang makikonnect, magkaroon ng intimacy, personal relationship sa Kanya. Amen? Kasi omnipresent siya. Pero meron ding God's presence, manifest, ang tawag ay kapahayagan ng Diyos. O yung tinatawag na manifested presence of God. Amen? Kapag ka ikay sinasamba mo ang Panginoon, tapos napapaiyak ka dahil nararanasan mo ang kapahayagan ng Diyos. Na-encourage ka, nalilip up ka, talagang nabibuild up ka, yun ay manifest presence ng Diyos. Amen? Pagka kayo dumadaan ng mga pagsubok, ang Diyos pinalakas ka niya, pinatatag ka niya, binigyan ka niya ng pag-asa. Naranasan mo personally ang Diyos sa buhay mo. Ang tawag doon ay manifest presence of God. Amen po ba? Pagka nasa kalagitnaan tayo ng ganito, meron sa Vienna, kasi save lang niya, lalaki siya ng malaking tao, kasi laki ko, malaki. Tapos nagtrabaho siya for many years, pension na siya, nagtrabaho siya for many years sa United Nations sa Vienna, Austria. Kasi save lang niya. Pero pagka pupunta siya sa altar, nandun siya, umiiyak siya. Hindi pa daw niya naranasan ng Diyos sa buong buhay niya. Ngayon na lang daw niya, napapayak sa pagkakakwentuhan ko siya, na-encourage ako sa kanya kasi talagang umiiyak siya. Pastor, hindi ko maintindihan, bakit umiiyak ako? Hindi naman ako iiyakin na tao. Pero nabasag yung puso niya. Bakit? Nararanasan niya yung manifested kapahayagan ng presensya ng Diyos. Sabi mo, kapahayagan ng presensya ng Diyos. Bakit niya nararanasan? Kasi bukas na bukas siya. Kasi ang puso niya talagang nagsasaliksik sa Panginoon. Kasi ang buhay niya talagang sinurrender niya sa Diyos. Masunurin siya sa Diyos. Meron siyang childlike faith. Palagi siya pupunta sa altar para magsaliksik sa Panginoon. Para isuko niya ang buhay niya. Amen? Kung napakinggan niya ang salita ng Diyos, kagad niyang gagawin. Kaya ang bilis niyang lumago. Halimbawa, nag-attend, 2 service po sa Vienna 10 o'clock service at saka 1:30 service. So nag-attend siya ng umaga. Talagang nandyan siya, nagpa-participate siya, talagang nako-connect siya sa Diyos. Tapos pagka sa hapon, titignan pa niya sa live streaming. Manonood pa rin siya. Ganon siya kagutom, ganon siya kahuhaw sa salita ng Diyos. Kaya no wonder ang Diyos, nararanasan niya ang manifested presence ng Diyos.
Paano mararanasan ang kapahayagan ng Diyos? Pagkagutom ka, uhaw ka. Amen. Pagka naghahanap ka, nagsasaliksik ka, hindi ka makontento sa inatinan mong service, kundi naghahanap ka pa. Gusto mo pang makakilala ang Panginoon. Gusto mo pa siyang sambahin. Gusto mo pa siyang luwalhatin. At talagang magpaparana sa iyo ang Panginoon. Kaya after service, hinahanap ko siya. Gusto ko siyang makausap. Kasi na-encourage ako sa kanya. Sabi ko, kung katulad ng member ko, katulad mo, ay ang church, nare-revival na dito sa church. Hello, nandyan po ba kayo? I pray na maging ganun tayo. Amen. Hallelujah. Kung gutom ka sa Panginoon, uhaw ka, pupunuin ka ng Diyos. Yun ang sabi ng Matthew 5. Ang pupunuin ng Diyos, una yung mga gutom, yung mga uhaw. Kahit lalaki siya, kahit marami na siyang experience sa buhay, kahit matagumpay siya sa buhay, pero wala siyang pakialam, gusto niyang saliksikin ng Diyos. Gusto niyang makilala ang Diyos. Pagka tinuruan mo siya, kaagad niyang i-apply ang salita ng Diyos. Kaya kaagad niyang nararanasan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Makikita natin dito yung manifested presence ng Diyos is watching over us kaya sa buhay ni Daniel. Kilala niyo si Daniel sa Bible? Si Daniel po ay, siya po ay administer ng king, ng mga iba-ibang king sa Old Testament, yung mga pagan king. Pero siya po ay hinahanapan ng character na flaws. Tinry siya ng mga lumalaban sa kanya. Pero wala silang makitang karakter niya na negatibo. Kaya ang ginawa nila, inatake yung faith niya. Kasi si Daniel, nagpipray siya 3 times a day. So, yung mga nag-connive, yung mga against sa kanya, nagsumbong sila sa king. Ang king, binigyan nila ng nagkaroon sila ng conspiracy. Sabi niya, King, gumawa tayo ng decree. Gumawa ka ng decree. Na kung saan yung mga tao magpipray lang sa iyo, huwag magpipray sa ibang Diyos. Si Daniel, kahit captive siya, kahit nasa exile siya sa Babylon, pero nagpipray pa rin siya. Nananalangin pa rin siya sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. 3 times a day, nananalangin pa rin siya. So kahit na nagkaroon na ng decree na bawat tao ay walang mananalangin kundi sa king lamang. Pero si Daniel, hindi siya sumunod kasi hindi siya nagbabow down sa ibang Diyos, kundi sa Diyos lamang. Tunay na Diyos ng Israel. Amen? Kaya ano pong ginawa niya? Hindi siya nag-stop, hindi siya tumigil. Meron pong magpa-stop sa inyo, titigil ba kayo? Huwag ka na mag-attend ng church. Pinapa-stop ka ng asawa mo na hindi pa mananampalataya o pamilya mo, titigil ba kayo? Si Daniel, hindi siya tumigil. Ang kaparusahan ay ganito. Itatapon sa mga gutom na mga leon. Itatapon doon. Hindi pa babagsak, lalapain na ng mga leon. Anong nangyari? Si Daniel, nakita nila na nagpipray siya. Kahit meron ng order ang king. Hindi siya nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Hanggang sa hinuli siya. Tapos itinapon siya kasi yun ang decree. Walang magawa yung king kahit ayaw niya. Kasi si Daniel, faithful sa servant niya. Isa sa pinakamatalino na servant niya. Ngayon tatapon. Pero wala siyang magawa kasi law. Ang batas ay batas. Ang utos ng hari, hindi nababali. Kaya tinapon siya doon sa mga leon, nagutom sa tao, sa pagkain, ginutom para lapahin si Daniel. Pero anong nangyari? Si Daniel nagtiwala sa Diyos. Amen. Si Daniel kumapit siya sa Panginoon. In-apply niya ang pananampalataya niya. Hindi mo ko iiwan, o Diyos, sinabi ng iyong salita, hindi mo ko pababayan. Kaya hindi ako dapat matakot, hindi ako dapat mag-alala. Dahil kasama kita, you are my Jehovah Shammah. Sasamahan mo ko anumang sitwasyon ng buhay. Sasamahan mo ko anumang oras ng buhay ko. Kahit nasa panganib, sasamahan mo ko. Amen? So anong nangyari? Ang mga leon, bumaba ang anghel ng Diyos, ang mga leon, tinukom ang bibig. Hello? Yung manifest presence ng Diyos, yung leon na gutom, ay sinara ng Diyos ang kanilang bibig. At wala man nangyari kay Daniel. Yung king tuwang-tuwa. Kasi walang nangyari kay Daniel. Sinamahan siya ng kanyang Diyos. Yung manifest presence ng Diyos ay nandun. Hindi lang yung general presence ng Diyos, hindi lang yung omnipresence ng Diyos, kundi yung manifest presence ng Diyos at magitan ng anghel, bumaba at tinikom yung bibig ng leon.
Tapos yung nag-conspire kay Daniel, tinapon sila, silang tinapon, hindi pa sila lumalapag sa lupay, dinakmanan nila, nilapanan ng leon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang Diyos mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Lalo pagka dumadaan ka ng trials, kung minsan maraming beses mag-alala. Hindi naman nasusolve ang problema, lalong lumalaki. Bakit? Kasi pag ang problema, tinitignan mo palagi ang problema, lumalaki lalo. Pagka lumalaki ang problema mo, lumiliit ang Diyos. Kasi parang problema ganyan, maliit lang siya dati, malayo siya, maliit, palagi mo siyang tinitignan. Palagi mo siyang iniisip. Hanggang ma-overwhelm ka na sa problema, hanggang malaki ng malaki, at hindi mo na makita ang Diyos. Hindi mo na makita ang pag-asa. Hindi mo na makita ang solusyon sa problema. Amen? Kaya pagka nanampalataya ka sa Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Tatanggapin mo yon, naunawaan mo man o hindi. Hindi mo man maintindihan, hindi mo man nakikita yung big picture. Pero magtiwala ka sa Panginoon, kumapit ka sa Kanyang salita, panghawakan mong yung salita. Amen! At makinig ka sa yung leader na i-encourage ka. Amen? Magpa-encourage ka, magpa-pray ka sa iba kasi hindi mo nakikita. Ang nakikita mo pag-aalala problema. Pero makita mo ang Diyos. Amen? Ibigay mo sa Diyos lahat ng iyong problema. Sabihin mo, Panginoon, malaki ang problema ko, patong-patong, kaya binibigay ko ito sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo para magkaroon ako ng kapahingaan. Kasi mapapagod ka sa pag-iisip ng problema, mapapagod ka. At pagka napagod ka, madidiscourage ka, magdadry ka, madidisappoint ka, mapuprostrate ka, papunta na yan sa panlalamig sa Panginoon. Papunta na yan sa pagtatampo sa Diyos. May mga tao na nagtatampo sa Diyos kasi hindi binigay yung hiningi nila. Yung hiningi nila, hindi naman kalooban ng Diyos. Yung hiningi nila ay hindi pa kagad binigay ng Diyos. Hello? Yung answer ng Diyos kung minsan ay delay para mayroon siyang tinuturo sa atin. Delay is not denial. Yung denial, wala talaga, hindi ang kalooban ng Diyos. Pero karamihan ng prayer request natin, dinidelay ng Diyos kasi gusto ng Diyos meron tayong matutunan. Gusto ng Diyos saliksikin natin siya patuloy. Gusto ng Diyos continually ask, continually seek Him, continually knock at the door of heaven. Amen? May plano ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya patuloy tayo, yung manifest presence ng Diyos maranasan natin. Hindi lang yung omnipresence ng Diyos. Sino sa inyo, maraming beses sa inyong buhay, muntik na kayong mapahamak, muntik na kayong madisgrasya, pero ang Diyos niligtas niya kayo. Taas ang kamay. Lahat tayo, amen? Ako, minsan nagdadrive ako, minsan may biglang sumingit, muntik ko nang mabangga. Pero God, pinrotektahan mo ko, Panginoon. Amen? Yun ang omnipresence ng Diyos. Ang Diyos, pinoprotektahan niya tayo. Maraming beses, minsan, muntik na tayong mapahamak, muntik na tayong mamatay, pero iningatan ka ng Diyos. Ako, nung sinilang ako, sabi ng mother ko, muntik na akong mamatay, pero iningatan ako ng Diyos. Ewan ko sa inyo, sino nakaranas dito ang pag-iingat ng Diyos? Ang provision ng Diyos. Amen? Balik-balikan mo yon. Balik-balikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo at purihin mo siya, pasalamatan mo siya. Amen? Isigaw mo yung ginawa niya at ipatotoo mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya niya ginawa yun dahil mahal ka niya. Kaya niya ginawa yun para maging kalakasan ka ng iba. Kasi ang patotoo yan ang kapangyarihan natin laban sa dyablo. We have overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Amen? Kaya lang ang kaaway gusto niyang i-discourage tayo, huwag tayong mag-testify. Dahil ang testimony po natin, napakalaga niyan. Sabi sa Psalm 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuan. Kung maturuin ang puso natin, katulad ng isang kapatid natin na sinabi ko, kung maturuin siya, kung anong share mo sa kanya, kaagad niyang i-apply. Amen? Nagturo ko patungkol sa eschatology, patungkol sa second coming ni Christ, patungkol sa rapture. Sabi ko, tawagan niyo na yung mga pamilya niyo na hindi kayo nagkakasundo. O inaway kayo, o inaway niyo sila, nagkaroon kayo ng alitan. Tawagan niyo na sila. Kayo nang umabot sa kanila. Kasi kayo ang magdadala sa kanila sa karyan ng Diyos. Maging mabuti kayong patotoo. Kasi meron tayong kapatiran sa Vienna. Ganon din siya na
Siya siyang leader ng malaking organization sa Vienna. Na-save siya, na-transform ang buhay niya. Bago siya mamatay, dinadalaw namin sa ospital. Hindi namin ito sinabi sa kanya, pero bago siya mamatay, sabi niya, Pastor, tinawagan ko na lahat ng kagalit ko. Lahat ng kaaway ko, tinawagan ko na at humingi na ako ng tawad sa kanila. Kasi alam niya, mamamatay na siya eh. Stage 4 cancer na siya. Tinawagan na. Talagang kinikilabutan kami, talagang umiiyak kami, pero almost ginawa niya yun ng kusa. Pati yung mga tao na na-offend ko, tao na kasi itong tao na ito, napakatagal na niya sa Vienna, ang personalidad niya ay napaka-strong. Kaya pagka magsalita siya straightforward, maraming nasasaktan sa kanya. Pero ang gusto ko sa kanya, Pastor, tinawagan ko na silang lahat, nagpakumbaba ko. So senior ko yun sa congregation. Sabi ko, tawagan niyo na. Kayo na magpasensya, kayong may Kristo sa buhay. Kayo na ang magparaya. Kayo na ang magpakumbaba. Kayo na ang tumawag. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, yung ding araw na yon, tinawagan ko yung kapatid ko. At yung kapatid ko, sinermonan niya ako. Hindi siya magpasalamat siya. Sinermonan pa niya ako. Ikaw kasi ganito ka, mayabang ka. Ikaw kasi ganito. Pero hindi ako sumagot. Inawat ako ng asawa ko. Pabayaan mo na. At doon ko nakita ang pagsunod pala sa Panginoon, napaka-importante, napakahalaga. Hindi na niya pinagpabukas, kundi tinawagan niya lahat ng kamag-anak niya, lahat ng kagalit niya, lahat ng sinong mayroong na-offend niya. At sinasabi ko rin sa inyo dito, gusto niyo maligtas ang iyong pamilya? Sino dito gusto niyo lahat maligtas ang iyong pamilya? Hinihintay nila kayo na tawagan niyo sila. Magbati na kayo. Kung nangutang man, di man binayaran, patawarin mo na siya. Total, ikaw nang merong pera. Baligtarin natin ang sitwasyon, siya walang pera. Ganun ang nagawa mo. Sigurado, lalo na kung nag-a-attend siya ng GCC, sigurado tatawagin ka niya. Kaya tawagan mo na siya, huwag ka nang magmalaki. Pagka dumating na ang Panginoon, o kinuha siya ng Panginoon, ay malakas kang umiyak. Bakit? Kasi alam mo, hindi siya pupunta sa langit. Bakit? Meron kang galit sa kanya, meron siyang galit sa iyo. Pananagutan mo siya. Maraming tumatawa dito, kaya mamaya tumawag ka na. Sabihin mo, Nay, Tay, kapatid, ako humingi ng tawad. Nakilala ko ang Panginoon, narinig ko ito sa preaching, at patuloy akong nagpapakumbaba, ako nang hihingi ng tawad, ako nang magpakumbaba. Anong tawag doon? Humility. Ang nagpapakababa, itataas ng Diyos. At pagka mag-share ka sa pamilya mo, may authority ka. Bakit? Nagpatawad ka. Kahit marami siyang utang, pinatawad mo siya. Nandiyan po ba kayo? Yan po yun. At yung kapatiran natin, talagang ginagawa niya. Kaya pag Pastor, talagang pinagtatawagan ko yung lahat ng kagalit ko, yung lahat ng nakagalit ko. At talagang anong naranasan mo? Napakasarap pala sa puso. Gumaan ang aking kalooban. At patuloy ang Panginoon, nagpaparana siya sa akin. Umiiyak siya pag sinishare niya yun. Malaking tao. Nandyan po ba kayo? Yun po ang totoong mananampalataya. Hindi lang nag-a-attend ka ng Sunday service. Hindi lang nag-Bible study ka. Kundi ina-apply mo talaga ang salita ng Diyos. Seryoso ka sa iyong pananampalataya. Ang faith mo, genuine. Amen? Ang faith mo, pananampalataya mo sa Diyos, totoo. Hindi plastic. Hindi plastic, sabihin mo. Hindi Tupperware. Hindi lumulutang. Kundi totoo, sincere. Talagang sinasa puso mo, sinasa buhay mo, yan ay nagtatransform ng buhay. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang gusto ng Diyos. God's presence is watching over you. Amen? Yung manifest presence ng Diyos, maranasan mo. Kasi ang sabi ng Lamentation 3:21 to 23, popular verses ito, amen? Para madali niyong i-meditate. Pagka minemeditate mo salita ng Diyos, ginagawa mong salita ng Diyos, yung manifest presence ng Diyos ay kumikilos sa iyo. Di ba pagka nagba-Bible study tayo, di ba? Pagka sinishare mo patungkol sa Panginoon, patungkol sa salita ng Diyos, testimony, hindi mo namamalayan ng oras. Lunch na pala. Di ba? Kasi nag-i-enjoy ka na marinig ang salita ng Diyos, marinig yung ginawa ng Diyos sa iba, marinig yung
testimony na ginawa ng Diyos dahil sa pag-a-apply nila ng salita ng Diyos. Di ba excited ka? Hindi mo namamalayan ng oras. At saka natatransform ang buhay mo. Marami kang natututunan sa buhay. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Gutom tayo, uhaw tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang sa football. Hello? Kasi yung iba ganado sa sa football. Sino mananalo? Argentina o Espanya? Ang tiyagang magmanood ng football ng 3 hours. Ako, basketball kasi ang laro ko. Gusto ko makashoot kagad. Gusto ko score kagad. Kaya pagka nanonood ako, yung tapos na yung highlights. Tapos minumove ko yung yung YouTube dun sa nakapag-goal na sila, yung kapag-score na siya. Pagka 1-0, balik ko doon, paano siya nakascore? Kasi naiinip ako, ang tagal naman makapag-score nito. Sa basketball, ang daling makapag-score. Hello, nandiyan po ba kayo? Lamentation, sabi po ng Lamentation, God's faithfulness is new every morning. The mercy of God, the goodness of God, bago bawat umaga. Hindi luma, bago. Pagka luma na yung iPhone mo, tatapon mo na. Gusto mo bago, latest. Ang Diyos, ang katapatan niya, kabutihan ng Diyos, ang awat biya, bago bawat. Kaya pag-gising mo sa umaga, may bagong katapatan ang Diyos para sa iyo. Katapatan niya para ingatan ka niya, para i-provide niya ang pangangailangan mo, para protektahan ka niya, para bigyan ka niya ng kaligayahan at kapayapaan. Amen? Pagka nakuha mo ito, nagkaroon ka ng understanding dito, revelation, tingnan mo, mabubuhay ka na matagumpay. Mabubuhay ka katulad ni Paul, sinabi niya, natikman ko paano maging sagana ang buhay. Natikman ko paano magikaos. Natikman ko paano nagpipreach ng gospel. Pinagbabato ako hanggang muntik na ako mamatay. Pero sa lahat ng bagay, nakita ko na ang contentment ko ay sa Panginoong Yesus. Sa lahat ng bagay, ang magbibigay ng satisfaction sa akin, hindi ang persecution, hindi ang ibang tao, kundi si Jesus lamang. Amen? Kaya maligaya siya palagi. Ang kaligayahan niya sa Panginoon, yun ang kalakasan niya. Bakit? Kasi ang satisfaction niya, contentment niya, hindi niya nakita sa material na bagay. Hindi makikita yan sa tao. Hindi may bibigay niya ng pinakamaganda mong asawa, pinakapogi mong asawa. Sino makakapagbigay noon ng Panginoong Yesus? Kung susundin natin siya, kung hanapin natin yung kaligayahan natin sa Kanya, na bawat umagay bago. Kaya every gising is a blessing. Pagka nagising ka, ang una mong gagawin, salamat Panginoon. Ginising mo pa ako. Kaya salamat sa blessing dahil every gising is a blessing. Your blessing, faithfulness, and goodness is new every morning. Fresh, new. Kaya itong umaga na ito, patuloy kong tatanggapin ang kabutihan mo. Itong umaga na ito, patuloy kitang pasasalamatan, pupurihin dahil kay mabuting Diyos. God is good all the time in my life. Whatever my situation, God has been good to me. God has been faithful to me. Amen? And to my family, and to my loved ones. Ang Diyos ay tapat sa akin. Hindi niya ako iwan, hindi niya ako... I-declare mo yun sa Panginoon. Paggising sa umaga, complain ka agad. Hindi po ganun. Binuhay ka pa ng Diyos. Sabi, may purpose ka pa sa buhay. Kaagad, wala bang kape? Una kaagad ang isipin mo sa umaga, yung kabutihan ng Diyos. God, salamat dahil healthy ako. Yung iba, mayaman nga, hindi naman sila makabili ng tulog. Pero mayaman, ang ganda ng kama, automatic pa. Hindi naman nabibili. Nabibili mahal na kama, pero yung tulog, hindi mo mabili. Sino dito nakabili ka na ng tulog? Gusto ko matulog. Pwede bang bilhin ng tulog? Walang halaga ang tulog. Mahalaga ang tulog, pero walang halaga. Amen? Walang makakabili ng tulog. Mabili mo magandang kama. Mabili mo magandang bahay. Pero ang tulog, hindi mo mabili. Yung iba kahit na-addict na sila sa sleeping pill, hindi pa rin makatulog. Yung iba, mayaman, may kaya, pero hindi sila nakontento sa pera nila. Wala silang kapayapaan. Gusto nilang bumili ng kapayapaan, hindi nila mabili. Ikaw, wala ka naman pera. Wala naman laman ng bulsa mo. Pero maporma ka pa rin.
Sino dito Kapampangan? Taas ang kamay ng mga Kapampangan. Si Brother Philip, Pampanga yan. Tatay niya, Pampanga. Ang isa sa weakness ng Kapampangan ay maporme, pero wala namang pera. Ang lahat ng porma lalagay nila sa mukha nila, pero wala namang pera. Yung iba, simple lang, pero mapera yan. Pagka dudukot ka, malalim. Kasi binawon yung pera sa ayaw manakaw, ayaw masnatch yung pera, kaya malalim. Kaya ang katapatan ng Diyos, bago bawat umaga. Amen? Kaya pagka naranasan mong katapatan ng Diyos, tingnan mo, talagang magiging tapat ka sa Diyos. Biro mo ang Diyos tapat sa iyo. Yung ang tao, wala ang Diyos, pero tingnan mo, sagana sila sa langis. Kasi ang kabutihan ng Diyos, ang ulan at araw, biyaya ng Diyos para sa lahat. Tingnan mo sa Middle East, hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Ibang pinaniniwala nila Diyos. Pero ang dami nilang langis sa tubig. Yung gripo nila, langis. Imbis na tubig ang lumalabas, langis. Hello, nandiyan po ba kayo? Pero ang kabutihan ng Diyos at ang kaligtasan, ang pakikipagrelasyon sa Diyos, exclusive yan sa sino man tumatanggap sa Kanya. Sino man binubuksan nila ang puso nila. Sino man ang binuksan nila, tinanggap nila ang Panginoon, sila nagkakaroon ng karapatan para maging anak ng Diyos. Hindi lahat nilalang ng Diyos ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa Kanya, John 1:12. Yun lamang nanampalataya sa Kanya. Yun lamang nagtiwa. Sila binigyan ng certificate, anak ka ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, maging anak ka ng Diyos. Mamuhay ka na parang anak ng Diyos. Na talagang anak ng Diyos, makita sa buhay mo, you're like your Father in heaven, walking in the light. Amen? You're like Father in heaven. Thankful ka. Grateful ka sa buhay. Hindi ka mapag-complain. You are like your Father in heaven. Hindi ka machismis. Ang chinichismis mo, ang kabutihan, katapatan ng Diyos. Ang chinichismis mo si Jesus, yung pagliligtas ni Jesus, yung kabutihan niya, yung ginawa niya sa iyong buhay. Hindi na ibang tao. Kasi anak ka na ng Diyos eh. At ang pag-iisip mo bilang anak, hindi bilang alila. Hindi ka na magsi-self-pity. Hindi ka na maawa sa iyong sarili, pero anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari ng mga hari. Anak ka ng Panginoon ng Panginoon, mga Panginoon. Hindi lang Panginoon, kundi Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ang kabutihan ng Diyos, bawat umaga. Kaya paggising mo pa lang sa umaga, God is good. In my life, all the time, God is good. Tapos sayawin mo, God is good, all the time. Oh, tingnan mo, sayawan mo. Kahit hindi ka marunong sumaya, kahit parehong paa mo ay kaliwa, sumayaw ka sa Panginoon. I-declare mo yung goodness niya. Tingnan mo, kumpara mo itong tao na ito, pagka ganun ang ginawa niya, napakaluwag ng buhay niya. Matanda na siya, 70 years old, 80 years old, pero mukha lang siyang 30 years old. Diba? Ganon. Bakit? Kasi masaya siya, grateful siya sa buhay. Kumusta ka na? Thank you, I'm blessed. Diba? Masaya siya sa buhay. Positive ang outlook niya sa buhay. Pero dito naman, pagdating sa umaga, trabaho na naman. Papasok na naman ako sa mag-subsogger na naman ako. Makita ko na naman yung supervisor ko. Yung boss ko, nagme-menopause pa. Napakasungit. Tingnan mo, mukha niya, mukhasim. Tingnan mo, parang pasas ng mukha niya. Nasa church siya, hindi siya makapag-worship. Bakit? Mabigat ang buhay niya. Kasi inumpisahan yung araw sa mabigat. Mabigat din sa buong maghapon. Mahirap na nga yung trabaho, lalong umihirap. Pero dito, kahit mahirap ang trabaho, God is good. All the time. Put a song up, pray. Hindi man niya namalayan yung oras. Amen. Tapos pagka magsweldo siya, sobrang pera niya. Bakit? Kasi nagtatithe siya. Tapos maligaya siya. Nagtataka yun, ba't maligaya ka? Marami akong pera kaysa sa'yo. Ba't maligaya ka? Because of my Jesus. Siya nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Siya nagbibigay sa akin ng contentment and satisfaction. Pagka nasa church siya, talagang bukas ang puso niya. Gutom siya, uhaw siya sa Panginoon. Amen? Sino ba yun? Sinong gusto niyo sa dalawa? Yung konsumido, yung desperado ang buhay na parang pasas, o yung ubas? Oh, tinaw palaging nakangiti. Wala namang pera pero nakangiti. Natapakan na, nakangiti pa.
Na-offend na, nakangiti pa. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Maging totoo tayo sa Diyos. Number 2, God's purpose is working in me. Sabi mo, God's purpose is working in me. God's presence is watching over me. God's purpose is working. The Holy Spirit work in us. Yung purpose ng Panginoon, minomold niya tayo. Sinasanctify niya tayo ng banal na Espiritu. Nililinis niya tayo. We are the temple of the Holy Spirit. Yung work ng Diyos gustong makita sa ating buhay. Romans 8:28, alam natin ito. Amen? And we know that God causes everything to work together for good to those who love the Lord and those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay nagkatugma-tugma. Lahat ng bagay inaayos ng Diyos para sa ating kapakanan. Para sa ating paglago, para sa ating purpose ng Diyos. May plano ang Diyos, may purpose sa lahat ng nangyayari sa atin. As long as lumalakad tayo, sinasabi ko, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Sinusunod mo ang salita ng Diyos, pinapasalamatan mo ang Panginoon, katulad nitong tao dito, pinupuri mo ang Panginoon ng mga sitwasyon ng buhay mo, and yet may mga pagsubok na dumaraan sa buhay mo. And yet, hindi mo maintindihan ba't kung kailan ka lumalapit sa Panginoon, may humihila pabalik. Kailan ka lumalapit sa Panginoon, dumaranas ka ng mga pagsubok. Anong tawag doon? All things work together for good. To them that love the Lord and walking according to His purpose. Amen? Bigyan ko po kayo ng halimbawa, isang kwento. Siguro na-share ko na ito para lang malinawan kayo sa Romans 8:28. Na lahat ng bagay nagkakatugma-tugma. Si Joseph, paborito siya ng kanyang tatay, si Jacob. Pinagawa siya ng coat, multicolor ng coat. Ganon siya kamahal, ganon siya paborito. Nainggit yung mga kapatid niya. Kaya pinaplano nila na gustong i-eliminate si Joseph, the dreamer, sa Old Testament, sa Genesis 37, pataas. So anong nangyari? Hanggang gusto nilang patayin si Joseph, nilagay siya sa balon. Doon sa pit, sa balon. Sabihin mo, pit. Tapos, may mga dumaan, gusto siyang patayin, inawat lang siya ng ibang kapatid niya. At gusto siyang ipagbili na lang natin si Joseph bilang alipin sa Egypt. So, pinagbilin nila si Joseph ng mga halagang pera. Kaya naging alipin si Joseph sa Egypt. Kaya doon sa Egypt, binili siya ni Potiphar, yung isang commander, yung army ni Pharaoh. Si Pharaoh, yun ang king noon. So, binili siya. Naging taga-pamahala si Joseph kasi si Joseph gifted siya. Ang Diyos, sinasamahan siya. Ang Diyos, nasa kanya. Nagmamanifest yung presensya ng Diyos, kaya meron siyang gift. Anumang hipuin ni Joseph, nagpiging fruitful. Si Pharaoh ay si Potiphar, siya ay army, pero binigyan niya ng kapamahalaan si Joseph kasi may nakita siya na gift ni Joseph. So, naging successful si Pharaoh. Lumaki yung negosyo niya dahil kay Joseph. Kaya lang, si Joseph, crush siya nung asawa ni Potiphar. Nakikita na si Joseph, magandang lalaki. Talagang matipuno at magaling. Bihasa sa pagmamanage. Anong ginawa niya? Inakit niya araw-araw. Wala siyang ginawa kundi inakit niya araw-araw. Hanggang sa nagsinungaling yung asawa ni Potiphar, inakusahan siya na ni-rape siya, which is hindi naman. Kaya dinala siya sa prison. So from pit, saan sa pinagbili siya, tapos to prison. Doon sa prison, dahil gifted siya, dahil siya ay kasama niya ang Diyos, mag-manifest presence na Diyos, dumadaloy sa kanya, ginawa siyang leader dun sa prison. Ganyan po, pagka tayo sinasamahan ka ng Diyos. Saan ka man mapunta, ano ang pagsubok mo, itataas ka pa rin ng Diyos. Ipopromote ka ng Diyos. Amen? Itapon ka man, pero mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok na harapin mo sa buhay. So, anong nangyari? From pit to prison, anong nangyari? Ay pit
and then Potiphar, PD yun, Potiphar. Tapos prison, doon sa prison, kinulong yung dalawang servant ng Pero. So nahulaan niya, nagkaroon siya ng panaginip at nahulaan niya kung anong mangyayari sa kanya. Yung isa mamamatay, yung isa naman ay mabubuhay at marerestore siya. Pero sinabi niya ni Joseph sa kanya, sabihin mo naman ako kay Pero, ibalita mo ako sa kanya, ilakad mo ako sa kanya. So anong nangyari? Si Pero nagkaroon siya ng panaginip. Walang makapag-interpret sa panaginip niya. Naalala nung cupbearer, si Joseph, na nandun sa prison. Tapos, dinala siya kay Pero at na-interpret niya yung dream ni Pero at ginawa siyang prime minister ng Egypt. So, from pit, balon, pinagbili siya. Hindi siya nagkaroon ng bitterness sa mga kapatid niya. Pinatawad niya mga kapatid niya kahit anong ginawa sa kanya. Kahit na pinagkaisa siya, gusto siyang patayin at pinagbili siya. Napunta siya kay Potiphar. Naging administrator siya kay Potiphar. Tapos pumunta siya sa prison. Inakusahan siya, nagkasala. Wala naman siyang kasalanan, pero tinanggap niya. Hindi siya sumuko, hindi siya uminto. Hanggang napunta siya kay Pero. Napunta siya sa palace. Sabihin mo, from pit to palace. Amen? Sinamahan siya ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At ang Diyos, purpose pala niya na talagang ang Diyos, inorchestrate niya lahat ng ito dahil may plano ang Diyos. Anong plano ng Diyos? Parang mga mga anak ng Diyos, hindi magutom. Kasi sila Jacob nagkaroon ng tagutom. Kaya ang mga kapatid ni Joseph, pumunta sa Egypt, wala na silang makain. Sinong prime minister sa Egypt? Yung tagapamahala ng pagkain? Si Joseph. Kaya pala niya dinala doon para maligtas yung iba, para hindi mamatay yung remnant ng Israelites. Amen? Ang mga Jews, Hudyo. Kaya pinauna niya. Kaya kung minsan may nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, yung pala pinauna kang maligtas para maligtas ang buong pamilya mo. Dumadaan ka ng pagsubok, ayaw nilang manampalataya. Kinakalaban ka nila, pero kung hindi maging matatag ka, silang lahat ay maliligtas. At ikaw ang ginagamit ng Diyos. Ikaw ang nagsakripisyo, pero sila ang nakinabang sa lahat. Amen! Hallelujah! Sasamahan ka ng Diyos, hindi ka niya iwanan. Kung hindi niya iniwanan si Joseph, ganun din, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, kundi po-provide niya ang lahat ng kailangan. Kaya magpatawad ka. Tawagin mo na yung mga hindi mo napatawad. Patawarin mo na siya. Ewan ko bakit strong palagi. Meron dyan na hindi pa nagpapatawad. Magpatawad ka na. Para ma-release na fully yung blessing. Para ma-enjoy mo na yung blessing. Para maligtas ang pamilya mo. Amen. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa magulang mo, gusto ko na pong makipagbati. Ako na po yung nagpapakumbaba. Patawarin niyo ako kasi kung minsan naging bossy ako dahil akong sumutulong sa inyo. Patawarin niyo ako. Kung hindi kayo nabigyan ng pera. Kasi pagka tumatawag kayo, puro na lang kayong pera, kala nyo mukha akong pera, kala ginawa nyo na akong bangko, pinapatawad mo na sila. Hindi, huwag mo na sabihin yan, pinapatawad mo na sila. Kasi alam ko yung usapan na yan eh. Tawag para hindi ka man kumustahin. Nagpadala ka ba ng pera? Para ka bang bangko? Nagwi-withdraw. Pero ganun talaga, ikaw ang nakakaluwag eh. Ikaw ang leader ng pamilya mo. Pero iba na ngayon, bigyan ko po kayo ng pera, pero wag po kayong, dumaan po kayo. Kung may GAC church yan, dumaan kayo. Bago kayo mamasyal, bago kayo mag-McDonald, bibigyan ko kayo ng pera, dumaan muna kayo sa church, kung ano man church dyan na ano. Amen? Ganun po yun. May authority ka. Kasi binago ang buhay ko, tinan mo, nakapagpatawad ako, natuto akong magpakumbaba, natuto akong magbigay, natuto akong tumulong lalo, maglingkod sa inyo. Dahil hindi lang yan ang may bibigay ng Diyos sa atin, ang pagpapalang financial, kundi ang pagpapala na buhay na walang hanggan. Relasyon sa Diyos. Amen? Marami pong na-save dyan dahil dyan. Amen? God's purpose is working in me. God's presence is watching over me. God's purpose is working in my life. Sino dito nakwento ko na yung Romans 8:28? Yung joke sa Romans 8:28. Merong dalawang magkaibigan, matalik na magkaibigan. Sila'y pumunta sa
sa disyerto. Siyempre, masukal doon, maraming halaman. So gumawa sila ng daan. So yung isa ay merong hitak para magganito. Pareho silang Kristiyano. Sa church, nagme-memorize sila ng verse. Nagme-meditate, nagme-memorize. Isa sa mine-memorize nila, Romans 8:28. Ang lahat ng bagay nagkakatugma-tugma para sa layunin ng Diyos, para sa mga nagmamahal sa Diyos. For all things work together for good to them that love the Lord. Yun ang mine-memorize nila. Kino-quote pa nila. So habang ginagawa nila yan, yung isa nagtatabas, yung isa nasa likod. Parehong lalaki magkaibigan. Romans 8:28. Kahit hindi pa nila naintindihan, hindi pa nila nararanasan, sinasabi na nila, Romans 8:28. Sa kakaganyan niya, para sila'y makadaan, sa kakaganito niya, hanggang sa natapyas yung kanyang kamay, nasugatan. Sabi nung sinadya mo, no? Hindi ko sinadya. So, pare, sorry hindi ko sinadya, pero talagang natabas lang. Hindi ko lilinis ko to, kaya lang, napaganyan yung kamay mo, nataga kita, sorry Hindi. Pare, naalala mo ba, baka ito na yung Romans 8:28? Anong Romans 8:28? Ginagamit mo lang ito. Kaya nangyari sa'yo kasi may purpose ang Diyos. Anong may purpose? Sinadya mo Talagang galit na gagantihan kita, sabi niya sa isip niya. So kinabukasan, siya naman ang nagtabas. Pero pinaunan niya pala, bago dumating yung araw na yon, gumawa na siya ng balon doon. Para yung way nila na yon, itutulak niya ang kaibigan niya doon sa balon. So kunwari, nagtatabas siya ng Romans 8:28. Itong gustong gumanti. Tapos dun sa bandang dulo, pumunta yung kaibigan niya, tinulak niya, nahulog sa balon. Tapos sabi niya, Romans 8:28. Para lang gumanti siya. Sabi niya, pare, sinadya mo naman. Sinong gumawa ng balon? Hindi ako gumawa. Romans 8:28, may purpose ang Diyos, bakit ka nandyan? Eto na, mayroong plaster yung kanyang yung sugat niya. Di umalis na siya, bye-bye, Romans 8:28, tandaan mo. Umalis na siya. Doon sa lugar na yun, may cannibal. Yung taong kumakain ng tao. Hinuli siya ng cannibal. Tapos kinulong siya. Tapos nagpakulo ng ng malaking kawa. Nagpakulo ng tubig. Nilagyan nila, yung pala, ibubulalo siya. Natatakot siya habang tinitignan niya yun. Naku, ibubulalo na ako. Magiging bulalo na ako nito. Dati akong kumakain ng bulalo, ako ngayon ang binubulalo. Mga cannibal pala ito. Pero in-inspection siya kung may kasi alay muna nila sa Diyos-Diyosan nila. Meron siyang sugat. May nakita, hindi ka pwedeng maialay namin. Umalis ka na dito, panakawalan na kita kasi doon niya naisip. Maganda na sugatan siya ng kaibigan niya. Doon niya nakita yung Romans 8:28. May layunin pala kundi may sugat. Kung wala siyang sugat, bulalo na siya ngayon. Kinain na siya. Excited siya, bumalik siya sa kaibigan niya. Habang bumabalik siya, Romans 8:28. Totoo nga, Romans 8:28. Ako sana yung mabubulalo. Ako sana yung wala akong sugat. Salamat sa kaibigan ko. Pupuntahan ko siya. Pasasalamatan ko pa siya dahil sinugatan niya ako. Hindi. Patay na ako ngayon. So pumunta siya sa kaibigan niya. Sabi niya, kaibigan, ngayon ko naintindihan ang salita ng Diyos. Romans 8:28. Kinuwento niya. Sabi ng kaibigan niya, tingnan mo, talagang ang Diyos napakabuti. Romans 8:28. Kung tayong pareho nahuli, wala akong sugat, ako ang ibubulalo. Pero salamat, tinulak mo ako dito. Hindi ako nahuli kasi nasa pit ako. Kung hindi ikaw lang naligtas, ako hindi ako naligtas. Kaya Romans 8:28. All things work together for good. May plano ang Panginoon na maganda, na mataas na plano sa nangyayari sa iyong buhay habang lumalakad ka sa Panginoon. Maliban kung ikay lumalakad sa Panginoon, hindi mo pwedeng apply nito. Kumain ka ng maraming lechon paksiw, lechon kawale, yung lechon Cebu lechon. Tapos sasabihin mo, Romans 8:28, inatake ka. Romans 8:28, hindi po mag-work yun. Ikaw ang may kasalanan, kaya ka. Kasi may nakita may 3 kabaong may nakita Yung isa, nakaganyan sa puso niya. Nakaganyan siya. Tapos yung isa naman, ganun ang mukha niya. Tapos yung isa,
Nakaganyan pa siya. Nakaganyan pa siya. Ba't ganun ang ano nun? Sabi niya, andito sa isa, pare sabi niya, ito kumain ng litson. Maraming inatake ang puso niya, masakit ang puso kaya mahawak sa puso. Ito naman, nakingisi siya kasi sa sakit, sa pain. Masakit ang rayuma niya, masakit kaya inimatay siya dahil sa sakit. Ito, bakit parang nakapost? Ito naman, sa probinsya, kumidlat. Akala niya, pipicturean siya. Kaya nag-post siya ng gano'n, nakaganyan pa siya. Kaya namatay siya dahil sa kidlat. Kasi yung iba, yung kanilang maintenance ay kakain ako nito, wala nang bawal kasi may maintenance naman ako. Yung maintenance, pampalakas loob para kumain ng mga matatabang pagkain. Nandiyan po ba kayo? God's purpose is working in my life. Pagka sumusunod ka sa Panginoon, nagpapasakop ka sa Diyos. Ang Diyos gagawa ng paraan para yung pagsubok mo, yung test mo, magiging testimony. Ano man mga pagsubukan sa buhay mo, gagawin niya palang testimony yan. Para pala madagdagan ng testimony mo. Kasi ang testimony mo, napakaluma na. Yung testimony mo, boring. Walang kabuhay-buhay. Ngayon, dumanas ka ng pagsakit karamdaman, pinagaling ka ng Diyos, pinahaba niya pa ang buhay mo. Meron ka ngayon bagong testimony. Dumaan ka ng mga iba-ibang pagpasubok sa buhay mo. Hindi ka sumuko. Kumapit ka sa salita ng Diyos. Hindi ka uminto sa Panginoon. Lalo kang lumago. Natutunan mong magpasensya. Natutunan mong maghintay. Ang pagsubok, dahil sa pagsubok, lumago ka sa relasyon mo sa Panginoon. Amen. Yung trials naging triumph. Amen. Yung bitterness sa'yo naging better. You are a better person. Dahil maayos mong hinandle yung pagsubok sa buhay mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sabi sa Philippians 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting ginawa niya, sinimulan niya sa inyong buhay hanggang sa araw ng pagbabalik ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Nang ang sinimulan ng mabuti ng Diyos, ipagpapatuloy. Kung magpapatuloy ka sa Panginoon, kung gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Amen? Yung mabuting bagay na ginawa niya, lalaki pa yan, lalago pa yan. Yung ginawa ng Diyos, inumpisahan sa inyong buhay, you will start well and you will finish well. You will run the race and finish the race. Amen? For the glory of God. Pinapakita ko palagi ito kasi marami tayong matututunan. Sige, susunod. Thank you. Sa ating, ipalakpakan natin ating media. Yan. Pagka sarili natin naghahari sa buhay natin, hindi natin maranasan yung manifest presence ng Diyos. Pagka sarili natin nasusunod. Diba? May altar call. O mag-respond tayo dun sa sinabi ng Diyos sa buhay nyo. Kayo naman ang tumugon. Susundin niyo ang Panginoon o susundin mo ang sarili mo? Pagka susundin mo ang sarili mo, hindi mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ka tatalikod sa kasalanan at hindi mo gagawin yung utos ng Diyos. Bakit? Sarili kasi pinapatigas niya ang ating puso. Nagiging makasarili tayo. Ayaw kong pumunta sa Panginoon. Ayaw kong saligsigin siya kasi may pride ka. Pero pagka nilulunok mo yung pride, habang kokonti pa lang siya, maliit pa lang siya, nilulunok mo ng pride mo. Tatanggapin ko ang Panginoon, susuko ko ang buhay ko sa Kanya kasi itong nararapat, itong sinabi ng Diyos, kaya maniniwala ako sa Panginoon. Pagka madali kang maniwala sa Panginoon, madali kang lalago. Yung kapatid natin na sinasabi ko ng bagong ligtas, madali siyang maniwala sa Diyos. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, pagka sinabi ng salita ng Diyos, kaagad-agad siyang maniwala. Yung iba madaling maniwala sa tao. Kaya na-scam. Minsan, pare, mag-invest ka dito. Bigay mo yung pera mo na 1 million, tutubo ka ng 2 million. Scam yan. Too good to be true. Scam yan. Bangko nga, hindi magbibigay sa'yo ng tubong ganun. Tao pa. Huwag kang basta-basta maniwala sa tao. Lalong-lalo na yung mga tumatawag o yung mga... Ibigay mo yung PIN number mo. Bigay mo yung code mo. Papadala ko sa iyo ang milyon-milyon na bareta ng gold.
Huwag kang basta-basta maniniwala. Sayang yung pera mo. Hello? Scam yan. Too good to be true. Mataas ang porsyento, too good to be true. Hindi mo nakikita, scam yan. Merong pumunta sa akin, buti nagtanong sa akin, Pastor, sinabi nito, ang galing niya magsalita, Kristiyano kasi ako, nakita niya kasi sinorvey siya, sinosurvey tayo. Kristiyano daw ako, iingataw ko daw ang perang bibigay niya. Bibigyan niya ako ng malaking pera. Sa akin niya lang daw ibibigay, wag ko daw pagsabi kahit kanino. Sa akin lang daw niya ibibigay kasi mapagkakatiwala kayo dahil born again Christian ako. Pinola pa siya. Tapos, basta magpadala ka lang ng passport mo, padala mo yung card mo, yung credit card mo, padala mo yung PIN mo, at i-release ko sa iyo yung pera. Biro mo, ang dami niyang pera, milyon-milyon na euro, wala siyang pampadala ng pera. Naniningil pa siya. Sabi ko, kung yan ay mayaman talaga, gusto niyang ibigay sa iyo, di bigay niya. I-transfer niya sa iyo, ibigay niya, deliver niya. Ba't pa siya nangihingi ng pera? Naghingi pa siya ng credit card. Kasi scam yan. Buti nagtanong siya sa akin. Sabihin mo, buti nagtanong siya. Sabihin mo, buti kung magtatanong ka, hindi ka mapapahamak. Kung magtatanong ka, hindi ka mananakawan. Kaya ko po ito sinasabi, maraming scammer. Huwag kayong basta-basta maniwala. Buti hindi siya nagbigay. Later on, na-found out na scammer yung tao. Pero merong iba, ayaw magpaawat. Inaawat namin sa ibang lugar, inaawat namin. Kapatid, huwag scam yan. Kasi pinangakuan siya, magbigay siya ng 1,000 euro, babalik sa kanya yung, may papadala sa kanya yung deliver ng gold na bar, gold bar, ipapadala sa kanya. Nasa kahon. Naniwala siya. Hindi naniwala siya, nagpadala siya ng 1,000 euro. May dumating nga na bahol. Ang laman, puro papel. Nagsisi siya. Wala nang magawa. Na-scam siya. Anong ibig sabihin? Pagka sa Diyos, dahil ang Diyos hindi siya nagsisinungaling, siya ay Diyos na makapangyarihan ang hindi niya magawa, magtiwala ka sa Kanya, madali kang maniwala. Anong tawag doon? Childlike faith, madali kang maniwala. Pero pagdating sa tao, huwag kang kagad-agad. When it comes sa pera, lalo na. Huwag kang maskam. Huwag kang basta-basta maniwala. Amen po ba? Yung iba tatakutin ka. Kung hindi mo ko bibigyan ng pera na ganito, hindi mo sasabihin yung PIN number mo, isusumbong kita sa pulis, didimanda ko. Yung iba magpapanggap ng pulis. Huwag na huwag. Magtanong ka sa leader mo. Scam yan. Amen! Winawarningan ko po kayo kasi maraming na-scam ngayon. Yun naman iba, love scam. Malungkot ka. Magpapadala ng picture. Ang gwapo. Parang si Joseph the Dreamer. Ma-inlove ka, pero kukunanan ka ng pera. Di ba? Nakikita niyo yan sa radyo, sa balita, di ba? Nakuha na ng 160,000 pesos. Yung iba, 1 million euro. Dahil na in love. Dahil ang hinahanap nila yung mga tao na malungkot ang buhay. Nag-iisa. Huwag mong sasabihin kahit kanino, sasabihin pa nila. Pero mahal na mahal kita. Na in love ako sa iyo, babulain. Ang ganabolanching. Kaya huwag kang, sabihin mo sa iyo, huwag kang basta-basta maniniwala. Para hindi ka ma-scam. Pagka maniwala ka sa Diyos, kabanal-banala yun. Pagka kaagad kang maniwala sa Diyos, madali kang lumago. Makita mo yung manifest presence ng Diyos. Makita mo yung pagkilos, paglago mo sa Panginoon. Pero sa tao, huwag kang basta-basta maniniwala. Amen? Lalong-lalo yung nag-i-scam. Lalong-lalo yung iningan ko ng pera. Kaya kung ang nasa trono ng buhay mo si Jesus, lalago ka sa Diyos. Yung test mo maging testimony. Bakit lumalakad ka sa kalooban ng Diyos eh? Ano mga harapin mong pagsubok sa buhay mo, magtatagumpay ka. Last but not the least, God's place is waiting for you. Amen? Si Jesus pumunta sa langit para ipaghanda ka ng lugar na matutuluyan pang walang hanggan. Makakasama mo siya, makakasama mong mahal sa buhay, ipaghahanda ka niya ng mansion. Yun ang sinabi niya sa John 14:1-2. Kaya sa umakyat si Jesus sa langit,
Hindi lang para lumuklok sa kanang kamay ng Ama, hindi para lang ipag-pray tayo, kundi ipaghanda kayo ng lugar na mansyon. Kung dito nasa apartment lang tayo, pero ang iniintay natin na lugar na inanda ni Jesus, mansyon. Ang lalakarin natin, gold. Ang mga gate nito, punong-puno ng rubies, punong-puno ng perlas. Amen? Punong-puno ng kagandahan. Wala ng demonyo sa langit. Wala ng kasalanan. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka na iiyak. Hindi ka na masusugatan. Hindi ka na wala na makakapanakit sa iyo. Puro kaligayahan, nag-uumapaw. Amen? 100% joy. 100% peace that passeth all understanding. Amen? Ito yung kayamanan na binigay ng Diyos. 1 Peter 1, 4-6. Number 4, sinabi dito sa 4. Basahin natin. Na magmamana tayo ng kayamanan, di masisira, walang kapintasan. Ando daw kayamanan na meron tayo? Di masisira, di walang kapintasan. Mayaman ka, sabi mo sa sarili mo, mayaman ako kay Kristo. Pag may-ari ko ang kalangitan, dahil pinamana sa akin ni Jesus ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan, ang pag-asa na makakasama ko ang Diyos magpawalang hanggan. Binigyan niya ako ng tiran na hindi nasisira, hindi naluluma, hindi kinakalawang. May nagmana ako ng kayamanan. Diyo, sinabi dito, pinagmanaan ka ng Diyos. Yung iba, pinamana sa iyo sakit, karamdaman. Pinamana sa iyo lupa, nasa paso. Pero ang Diyos, pinamana niya sa iyo kayamanan, di kukupas. Inihanda ng Diyos sa langit para lang sa iyo. Amen? Sa magitan ng iyong pananampalataya, paano ka mapunta roon? Sa magitan ng iyong pananampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos at pag hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang iyayag sa katapusan ng panahon. Hindi tayo permanenteng nandito, dumadaan lang tayo dito. Hanggang 100 years ka lang dito. Pero doon, mabubuhay ka hindi lang 100 years, hindi lang 1,000 years, hindi lang million years, hindi lang billion years, hindi lang eternity pang walang hanggan. Makakasama mo yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, na sinyeran mo ng salita ng Diyos, na pinatanggap mo sa Panginoon, na naging patotoo ka sa kanila. Makakasama mo si Jesus, magpawalang hanggan, mayayakap mo na siya, makakausap mo na sila Abraham, sila Jacob, sila Isaac, sila Moses, makaka-fellowship mo na sila. Amen? Ito yung kayamanan na meron tayo. Mayaman ka sa Panginoon. Pinamana niyang kapatawaran ng kasalanan, ang katwiran, pinamana niya sa iyong buhay na walang hanggan. At merong lugar na naghihintay sa iyo na pinaganda sa iyo ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Ito'y dapat niyong ikagalak. Anong dapat daw natin gawin? Magalak. Sabi mo, joy. Magalak ka. Kahit na maaring magdaranas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, kung dito sa lupa nakakaranas pa tayong pagsubok, doon wala ng pagsubok. Pero magalak kayo. Temporary lang ang pagsubok dito. Pero ang final destination natin, pang walang hanggan na wala ng pagsubok, wala ng trials, wala ng problema. Dahil si Satanas, tinapon siya sa dagat-dagatang apoy kasama ng kanyang mga kampon. Amen! Hallelujah! Kaya dapat kang magalak, mag-celebrate sa mabuting balita na ito. Revelation 21:4. At papahirin niya ang bawat luha mo sa iyong mga mata. Lahat ng iniyak mo mula bata ka, papahirin ng Diyos. Iko-comfort ka niya, i-encourage ka niya. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating bagay, mga bagay. Wala nang funeral service, wala nang memorial service, wala nang separation ng family sa langit. Magsasama kayo magpawalang. Kaya importante yung patotoo mo ngayon. Importante yung pananampalataya mo, pagsunod mo, pagpapasakop mo sa Panginoong Yesus. Importante yung katapatan mo sa Diyos. Naalis ka sa mundo na ito, you finish well. Tumakbo ka na tinapos mo yung takbuhin. Hindi ka na uminto, hindi ka sumuko sa buhay, hindi ka nag-backslide, hindi na usong mag-backslide. Kasi mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Pagka lumakad tayo, hindi tayo lumakad sa Panginoon, nagpatuloy tayo sa kasalanan, itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ang mga uhod doon hindi namamatay. Kakainin ang laman natin, ang katawan natin. Hindi, patayin mo man, hindi namamatay. Yung apoy hindi namamatay.
Kaya ayaw natin yung pamilya natin mapunta ron. Kaya huwag kang sumuko, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen? Sino dito ang magpapatuloy sa Panginoon? Kakapit ka sa Diyos, huwag kang magpa-distract. Kung yung iba hindi lumalakad sa Panginoon, huwag kang sasama sa kanila. Dumaan ka sa makipot na daan. Ang dulo noon, magpawalang hanggan, tagumpay, buhay. Huwag kang dumaan doon sa compromise. Huwag kang makiayon sa mundo. Huwag kang dumaan doon sa maluwang na daan. Maraming dumadaan doon. Pero yun ay daan ng kasalanan. Ang dulo noon, kapahamakan. Amen? Huwag kang dadaan doon. Makipot yung daan papunta sa buhay na walang hanggan. Pero maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Maraming dumadaan doon. Lalakad ako dito kahit na iusigin nila ako. Kahit sa tingin ng iba, hindi ako normal dahil nagmamahal ako kay Jesus. Dahil ako'y mananampalataya, gumagawa ako ng tama ng pinagagawa ng Diyos. Dumaan ka doon sa makipot. Sapagkat ang dulo nun, magpawalang hanggan ng buhay. Katagumpayan, kalakasan. Ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Amen? Di ka niya iiwan, di ka niya pababayaan. Sasamahan ka namin. Amen? Sama-sama tayo na the presence of God is watching over us to protect us, to lead us and guide us. The purpose of God is working on us para ma-form tayo sa karakter ni Jesus. Maging humble tayo. Maging dependent tayo sa Diyos. And God's place is waiting for us. Heaven is waiting for us. Jesus Christ is waiting for us. Nagdidesire siya na makasama niya tayo magpawalang hanggan. Mayayakap na natin si Kristo. Makakapa natin yung sugat sa kanyang mga kamay. Mapapasalamatan na natin siya ng personal. Makikita natin siya ng personal na meron tayong glorified bodies. Meron tayong panibagong heavenly bodies na hindi na namamatay. Hindi na nabubulok. Magandang katawan. Yung binata pa tayo, yung madalaga pa tayo, yun ang glorified bodies natin. Hindi na mamamatay, hindi na masisira, hindi na magkakasakit. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ang katapatan ng Diyos ay bago bawat umaga. Bukas, bago. Salubungin natin ang ating umaga ng bagong katapatan ng Diyos. Tanggapin natin ang katapatan ng Diyos. Maging tapat ka sa Panginoon. Salubungin mo ang umaga sa magitan pasasalamat sa Diyos. Dahil bago ang kanyang pag-ibig. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos para mamahal natin yung iba ng walang kondisyon. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili kasi punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Punong-puno ka ng kaalaman ng Diyos. At maging grateful tayo na tayo nasa Panginoon. Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, ilagay mo siya sa trono ng buhay mo. Patuloy kang mag-Bible study, patuloy kang dumalo sa gawain na ganito para lalo kang lumago, lalo mong maintindihan ang salita ng Diyos at lalo mong maranasan ang presensya ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kung gusto mong ilagay si Jesus sa trono ng iyong buhay at humingi ng tawad sa Kanya sa mga kasalanan. Lord, dadaan ako dun sa makipot na daan. Pero ang dulo nun, buhay na walang hanggan, katagumpayan. Huwag akong dadaan, huwag akong makiayon sa mundo, sa kasalanan ng mundo. Huwag kong gayahin yung iba na nagpapatuloy sa kanilang bisyo, na pagpapatuloy na suwail sa Panginoon, suwayin ng Panginoon. Hindi ako dadaan doon, Lord, dahil anak mo ko. Maging tunay mo kong anak, O God. Nakalulugdan mo, nalalakad sa iyong kalooban. Kung gusto mo yun, God, gusto ko maging seryoso sa iyo. Sige, taas mo ang iyong kamay. Gusto kitang ilagay sa trono ng aking buhay. Maging tapat ako sa iyo. Ang bagay na inimpesahan mo sa akin, magpapatuloy. Sige, katulad ng sinasabi ko kanina, maging maturuin tayo. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Yan ang tanda na sasamahan ka ng Diyos. Sumunod ka sa Kanyang salita. Hallelujah. Lord, nakataas ang aming kamay para isuko namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw nang maghari sa aming buhay. Sige, sabihin natin, Panginoong Jesus, Ikaw nang nilalagay ko sa trono ng aking buhay. Lahat ng interest ko, lahat ng buhay ko, binibigay ko sa iyo. Ikaw nang mag-control, Ikaw nang mamuno, hindi na sarili ko ang masunod. Ikaw nang masunod, hindi na sarili kong kaparaanan, kundi kaparaanan mo. Yes, ang gagawin ko ay kaparaanan mo. Isusuko ko ng mga bisyo na hindi ko pa naisuko sa iyo. I-let go ko na dahil ito'y makakapagsira sa aking relasyon sa aking asawa, relasyon sa aking pamilya, relasyon, O God, sa iyo. Masisira ang bulsa ko dito dahil ang mga bisyo na ito, Lord, hindi makakapagbigay ng kaligayahan. Hanapin ko ang kaligayahan ko sa iyo. Ang contentment ko, makikita ko lang sa iyo. Katulad ni Pablo,
Siya'y naging-kaos, siya'y dumaras ng kasaganan sa buhay niya, pero ang contentment niya, ang satisfaction niya, nakita niya sa iyo, Panginoon, na naging kontento siya. Ano man ang kalagayan, ganun din ako. Ano man ang kalagayan, masagana man ang buhay ko, naghihirap man ang buhay ko, may mga challenges man, hanapin ko ang kaligayahan ko sa iyo. Hanapin ko ang contentment ko sa iyo, satisfaction ko sa iyo. Hanapin ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang kasagutan sa buhay. Kaya sinusuko ko ang aking sarili. Binibigay ko sa iyo. Ikaw, God, ang patuloy na mamuno ng buhay ko. Kasi kung yun ang sinasabi mo, we agree and say, yes, Lord. Gagawin ko ito, Panginoon. Sige, sabihin mo, sigaw mo, gagawin ko ito, Panginoon. Para sa iyo. Dahil sa iyo. Dahil mahal kita. Pasasalamatan kita. Pupurihin kita. Isusuko ko ang buhay ko sa iyo. At ikaw maging Panginoon ng araw-araw na buhay ko. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak. Mangusap ka patuloy sa kanila. Lord, itong message na ito, salita mo, patuloy na kumilos ka sa kanila, ma-form si Kristo, karakter ni Kristo sa kanila. Maging maturuin ang iyong mga anak, madaling maniwala sa iyong salita. Lord, kahit hindi ka namin nakikita, paniniwalaan ka namin dahil ang iyong salita, hindi ka nagsisinungaling, makapangyarihan ka na Diyos. Kumilos ka sa iyong mga anak, lumago sila. Tumatag sila nang sa ganon, maligtas din ang pamilya nila, ang mga kaibigan nila, ang mga, Lord, kakilala nila, kapwa nila namin Pilipino dito sa Switzerland, maligtas sila. Makakilala yung iba sa iyo kasi naging liwanag sila sa iyo. Naging halimbawa sila, paano maging tagasunod ni Kristo, paano magkaroon ng tunay na sincere na pananampalataya dahil ikaw ang naghahari sa aming buhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang mga leaders, pagpalain mo ang mga members, pagpalain mo ang bawat isa, at samahan mo kami, O God, sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. We give God all the glory. In Jesus' name, Amen. Sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di napibitaw. Sa iyong laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo
Bunga ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, Lord, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig. It's timely, Lord. It's accurate. God, salamat na ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Kaya Lord, nais namin patuloy ibigay ang aming mga buhay at ang mga bawat, Lord, na pagpapala, God, na ibabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.